tumbang preso sa Senado equals Senado under attack. Anyari, ang kahindik-hindik na tanong, kapwa ko, puwersa 99.9%, it's a puwera na nagmamakaawa para ating itanong sa ating mga sarili, patuloy pa rin ba tayong pipili ng pipitsuging demonyo among mga kandidato sa administrasyon, sa oposisyon, o mga independyente, o burahin na natin lahat ng mga demonyo sa balat ng buong gobyerno. Oh. Ang bayan kong magiliw, kasing gulo ng mundo. Kami-kami ang naglalaban, kurakutable fans ang dahilan ng gulo. Kung nais mong tumulong, tumulong ng buong puso. Sagrado mong boto, gamitin mo ng husto. Bawiin natin ang gobyerno sa mga abusado, traidor at kawatan, isang boto mo lang. Wala nang gulo. Kung juror ka, kung juror siya, kung juror ako, kung juror tayo, himas rehas agad, mga abusado, traidor at kawatan sa buong pamahalaan. Hey, hey! Good morning, ladies and gentlemen of the jury. Puwersa 99.9%, it's a puwera sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa buong mundo. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kilatis Lagare, PhD, Public Administration, honoris causa, ang inyong abang lingkod. Ako din po ang founder ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK 2.0 Demokratiko. Ano? Tara na! Juror revolusyon na! Pero bago ang lahat, mga lumay dapat na natin palitan sa halalan 2028. Pahirit po muna ng konting suporta. Malaking ambag na po sa ating dakilat, dalisay na layunin. Ang inyong pag-like, pag-share, at pag-subscribe sa ating pong Juror YouTube Advocacy Channel. Malaking ambag na po yan. Siyempre, yan po ang protocol. Sana'y sa mga subscribers na, salamat. Sa mga hindi pa, advance, salamat sa mga po. O sige, tara na. Juror revolusyon na. Kilatisan na. Tumbang preso ni Bato o si Bato. Ibig po sabihin, sa kanyang katatakbo para iwas preso, siya po ay natumba. Kaya, tumbang preso, ano po? Senado under attack. Ito po yung, well, para sa akin, kaungasang, kataas-taasang kaungasang kaisipang salat sa luhika at batayan na pinalutang ni Kawatano. Pero kayo, may kanya-kanya tayo ng paghuhusga. Yan ay saganang akin. Ano ang saganang inyo? Ano po? Kilatisin po natin at
susubukan ko po kayong kumbinsihin sa akin pong sentido komon po. So, kay Bato lang po interesado ang NBI at ang lahat ng mga law enforcers, ang law enforcement ng gobyerno. Kay Bato lang interesado. Wala po silang kaamor-amor sa lahat po ng miyembro ng 13 Judas. 12 Judas na lang kasi pan-13 si Bato Di po ba? Wala po silang kaamor-amor. Ibig sabihin na wala po silang pakialam sa ibang mga senador. Huwag nilang pagpipilitan na sila ay hinahunting din ng NBI. Mga palutang lamang po yun. At para sa akin, ginawa nila yon para makasakali sumiklab ang idsahan na naman. Ang kanila talagang plano at balak mapatalsik si PBBM para sa akin para imbis na ma-impeach si Sara Duterte ay bigla ang maging Pangulo ala GMA ang kanilang istilong bulok. Kaso nga lang, hindi umubra kahit na anong gastos pa ang gawin nila. Akala siguro nila matatanga-tanga at mga bobo ang sambayan ng Pilipino. Doon sila nagkakamali. So, umarangkada ang ombudsman. Ang kanilang mandato agad nilang sinuspindi habang isinisa ilalim sa investigasyon. Hindi lamang ang USAA chief, si Brigadier General Plasca, kundi pati na po yung mga senador. Sinisilip-silip nila kung plakado ba ang mga ito sa obstruction of justice. Na wala namang kaduda-duda. Yung palang ginawa nila, pagdeklara na si Bato ay protektado ng Senado, obstruction of justice na yun. Kasi ang batas, sabi nga ng mga matitino, pati yung mga hindi rin matitino, pero gusto nilang pilipitin yung batas para pumaling sa kanila, Dora Lex, sed Lex. Dora Lex, sed Lex. The law may be harsh, but that is the law. Kailangan po ipatupad ang batas, though heaven may fall. Kahit bumagsak pa ang langit sa lupa, kailangan manaig ang batas. Ang letra at espiritu ng batas. Of course, may konsensya din ng batas. As in, nakita niyo yung si Judge dun sa Providence ba yun? Providence, Judge, nakalimutan ko tuloy yung pangalan. Mayapan, sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Hindi lang letra at espiritu ng batas sa kanyang pinatutupad, pati konsensya. Konsensya sapagkat merong mga lumabag sa batas. Lumabag sa batas na kanyang pinatatawad. Simple-simple lang naman po kasi ang kahulugan ng kalayaan. Basically, may kalayaan ang bawat mamayan sa demokratikong bayan na tulad ng sa atin. Hindi pala tulad ng sa atin kasi ang meron tayo rito hindi naman demokratiko talaga. Pseudo-demokrasya ang meron tayo. Peke na demokrasya. Kasi alaho tayong karapatan sa trial by jury. At yan ang sukatan ng demokrasya. Kasi government of the people, by the people, for the people, ang demokrasya. Kung tayo rito, ano meron tayo? Government of the few, by the few, for the few, less the people. Kaya hindi po tayo tunay na demokrasya, kundi peke po ang ating demokrasya. At any rate, ang kalayaan ng bawat mamayan sa tunay na demokrasya ay may hangganan. Although, basically, pwede nilang malaya silang gawin anuman ang gusto nilang gawin. Ang hangganan, hanggang tungki lang ng ilong ng iyong kapwa. Yun ang hangganan. Pag lumapat yung kamao mo sa kanyang ilong, patay kang bata ka. Hindi mo na po pwede exercise ang karapatan mo na manuntok. Hindi po ba? Sa madaling salita, yung pong kay Judge,
na tinutukoy natin dito, ano ba dyan? Carpio. Carpio ba? O tama. Carpio, Carpo. Carpio yata, ano ha? Ganito lang kasimple yan. Yung pong isang nanay, na nagmamadali sa pagpapatakbo ng kanyang sasakyan. Kasi, ihatid niya yung nanay ba yun? Tatay pala yun. Tatay, pero may mga nanay din eh. Pero, from the top. May isang tatay po. 70 plus years old na. May anak siya na may medical condition. Pinaharurot niya yung sasakyan para ihatid yung anak niya sa ospital. In the process, kahit na medyo pa-stop na o stop na nga yata yung pong stoplight dun sa kanto kung saan siya kakanan, no ha? Na siyempre may nakalagay doon, huwag kang kumanan sa red light. Diba? Madalas natin nakikita din yan dito sa ating mga lansangan. Pero kahit siya nga may emergency, wala naman sasakyan, umarurot siya at kumaripas. Diba? Ay so nung ni-review ng judge, talagang lumabag siya sa batas. Pero, tinanong siya ni judge, ba't mo naman nilabag ang batas? Eh, by the way, yung matanda pa lang yun, ay hero din yun, no, ha? Bayani, ex-retired military officer, no? Sabi niya dyan, ganito kasi may kondisyon yun ako, bla bla bla, kaya kailangan kong dalhin siya sa ospital agad. Dahil kung hindi, namimiligro kanyang buhay. So, nakita ng judge, may katuwiran. Diba? At isa pa, dun sa punto sa kanyang ginawang violation, traffic violation, wala naman siyang nilabag na karapatan ng kanyang kapwa mamamayan. Wala eh. Diba? Ordinansa lang yung kanyang nilabag at kumbaga kasalanan niya yun sa gobyerno. Diba? Siyempre, gobyerno din ng mga mamamayan yun. Pero walang particular siyang kapwa mamamayan na nilabag ang kanyang karapatan. So, absuelto siya ng judge. Diba? Sa kaso ni Bato, na tumbang preso, abay, may nilabag po siyang karapatan eh. Hindi na nilabag. Inilibing 6 feet under the ground. Nilibing niya ang karapatan ng libo-libong mga biktima niya sa extrajudicial killing. So, hindi mo po pwedeng bigyan ng ano sabi natin, ang batas, may letra, may espiritu, at may konsensya. Paano mo bibigyan ng kahit katiting na konsensya ang ginawang karumal-dumal, kahindi-hindi, karimarimarim na krimen ni Bato de la Rosa, ni Duterte, ni Bongo, ni Agbayalde? Di po ba? Wala ka po pwedeng. Hindi mo po pwede pikit ang mata mo sa mga ginawa lang ka mga karumal-dumal na krimen. So dito pumapasok ang mandato ng ombudsman na may question pa kaugnay nung tumbang preso ni Bato. Dahil ito pong USA chief niya si Aplaska, abay, nag-warning shot daw. Maliwanagin natin ang pangyayaring ito ha. Kasi iniisip ng iba, tama yung ginawa ni Aplaska eh. Saan ba nangyari ang putukan, kuno? Ito po, halimbawa, ang common na espasyo. Bakante espasyo ito sa gitna na to, no? Dito sa bandang kanan ko, no? Depende ang dating sa inyo ng kamera ito, kung kanan o kaliwa. Basta ito gumagalaw-galaw na, ay hapala, no? Ito yung emergency gate o door galing sa Senado. Pwede lamang pong buksan ito galing sa Senado. Pero sa gitna, common area ito. Dito naman sa gawing kaliwa ko, no? Ito naman po ang emergency door galing sa GSIS building. Although, buong building na yun, GSIS naman yun, pero may demarcation line. So itong gitna, common area,
na kung may emergency, halimbawa, ay pwedeng daanan pareho ng taga-Senado at ng GSIS. Nasaan si Aplaska at yung katakot-takot ng mga pulis, ng mga marines at mga personnel na naka-full battle gear? Nasaan sila? Andito sila sa loob ng espasyo ng Senado. Oh, sarado yung pinto. Sarado. Oh. So, hindi lang malinaw kung talagang binuksan na itong si Aplaska o hindi. Hindi pa masyadong malinaw yon. Pero posible na binuksan niya at nakita niya na merong nakaupo na dalawa rito, dito sa, galing sa, dito na sa common area, sa gitna. No? Pero hindi masyado. Dito lang banda sa may emergency door ng GSIS. No? Kasi pwedeng buksan itong emergency door ng GSIS mula sa GSIS na area. So dito sila lumabas, siguro nagpahangin-hangin at naupo, na sabay gwardiya rin sila para kung may dadaan na galing dito sa Senado ay po pwede nilang sitahin, inspeksyonin, o kung si Bato yun, damputin. Kasi may warrant of arrest nga na legally valid, no, sa buong bansa at sa buong mundo. O, ang ICC arrest warrant. No, so, kung halimbawa, pagpalagay na natin, binuksan ito ni Aplaska ang pinto at nakita niya may dalawa doon nakaupo. O, yung isa ay taga-NBI, yung isa ay Blue Guard ng GSIS. So, sumigaw siya. Sino ka? Sino kayo? Sumagot yung NBI. NBI ini. Oh. Nagpasalba na siya. Nag-warning shot na siya. Abay, sandali mo na, ba't kailangan mo mag-warning shot? No, ha? Oh. NBI nga May masama bang balak ang NBI sa kanila? Imposible. Wala naman. Pero alam ni Aplaska na ang talagang target lang na si Bato, na kanyang mista, na kanyang kapwa DDS. Kaya pinoprotektahan niya ng todo-todo. So nag-warning shot siya, di umano, nag-warning shot din yung NBI, pero hindi pa sigurado, hindi pa tayo sigurado kung nandito sila sa common area, sa gitna na to, o nandun pa sila sa likod ng bito. Kasi yung mga tama, sa taas diba? Doon sa may sasarapin, no, ha? Wala naman nasaktan, no, ha? So, malinaw na inamin din ni Aplaska na siya ang nag-warning shot. Sa tumbukang usapan, si Aplaska, although siya ay Major General dati ng police, no po, retired na siya. At siya ay appointed sa Office of the Senate Sergeant at Arms. No, ha? USAA. Office of Sergeant at Arms ng Senado. Ano po? So, siya po ay empleyado na ng Senado at empleyado ng gobyerno. Ang nagpapasweldo sa kanya, hindi yung mga senador. Tayo! Tayo! Oh. Pero, ganun pa man, siya ay empleyado ng gobyerno. Malinaw po yan. Ngayon, merong mga kaisipan, no, ha, na kumakalikot sa ating mga sentido komon. Ang sabi ng isang abogada, no, ha, malinaw na subject itong si Aplaska ng mandato ng ombudsman. Pero kanya may isa pang dapat isaalang-alang. Siya din kanya ay appointed officer, appointed employee ng Senate. At merong kanyang co-equality. Di ba? Ang Senado ay co-equal na itong hudikatura at ehekutibo. Ano muna? Ano naman yung ombudsman? Ang ombudsman po ay constitutional body na hindi co-equal ng tatlong sangay. Hindi sila co-equal. Sila po ay direktang may responsibilidad at mananagot sa mga mamayan. We the people. Yun lang po ang boss nila. Tayo lang mga mamayan. No? So,
hindi po tinutukoy din sa co-equality ang independently, independently from one another. No? Magkaiba po yun, ha? Pag sinabi mong co-equal, ibig sabihin nun, kayong mga taga-kongreso, ang hari sa teritoryo ninyo. Ano yung teritoryo ninyo? Paggawa, paglimbag ng batas. Kayo namang ehekutibo, kayo man ang hari sa teritoryo ninyo. Ano yung teritoryo ninyo? Pagpapatupad ng batas. Ang mga judiciary naman, co-equal din sila ng dalawang sangay sa larangan ng pagkilatis at paghusga kung ang batas ay alinsunod sa saligang batas. That's number 1. Oh. At number 2, kung ang batas ay pinatutupad ng husto. Hindi pinipilipit katulad ng ginagawa ng mga buwakang ungas sa DHSUD Region 3. No? At sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na pinipilipit ang batas, lalong-lalo na sa COMELEC. Utong. Oh, pinipilipit yung election law. No. Anyway, that's another story. Ano? So, ang ibig sabihin po ng co-equality, doon sa inyong teritoryo, kayong hari. Like itong mga senador, pagdating sa paglimbag ng batas, abay, sila ang merong, sila ang hari. Sila ang lumilimbag ng Republic Act. Pero, pinaiikutan yan eh. Di ba? Pagdating sa IRR, pinaikutan ng mga buwakang ungas dyan sa DHSUD Region 3, ang RA 9904. Ano po? So, ito namang ehekutibo na nandun na tayo sa implementasyon naman ng batas. Ngayon, ang nangyari sa Senado, law enforcement, di ba? Pag-iimplementa ng arrest warrant. Sinong hari pagdating sa ganung usapin? Yung bang mga senador? Yung bang mga hudikatura? Mga justices? Mga huwes? O yung executive branch? Siyempre, yung executive branch na under nila yung NBI at yung mga pulis. So, hindi dapat nakikialam yung mga senador. Bawal yun eh. Kasi doon sa warrant of arrest, issued man yan ng ICC o issued ng ating mga hukom dito, wala naman pasubali na wag pwede nyo lang aristuhin ang tao. Aaristuhin nyo ang taong ito, no, maliban na lang kung inaarbor sila ng mga senador. Walang ganun eh. Di ba? So, maling-mali na yung sinasabi ng isang bugaga pala, na babangga sa co-equality yung mandato ng ombudsman. Hindi po eh. Malabong-malabo po yun. No? Kasi hindi naman kumbaga hindi naman ano ba yun kung tawagin natin dito? Walang pakialam rito ang co-equality. Diba? Sa mandato ng ombudsman. So talagang hindi lang si Aplaska na mumuro rito, pati yung mga senador sa kasong obstruction of justice. Now, may isa ding abogado na narinig ko. Ang sabi niya, dito sa atin, bilang sa atin, sa buong mundo, no one is above the law. Yan ay sa mundo ng mga demokratikong bansa. Kasi di mo po pwede sabihin niya kay Xi Jinping. Pwede ba sabihin niya no one is above the law? Sa komunistang China. Pwede ba sabihin niyan sa Iran, sa mga IRGC. Ano po? Pwede Islamic, Revolutionary Guard, no? Pwede niyo ba sabihin yan sa North Korea? Hindi. Pwede ba sabihin sa Russia na no one is above the law? Hindi po. Sa mga tunay lang na demokratikong bansa na may hukuman trial by jury ang uso. Sapagkat kahit na sinong Poncio Pilato pwedeng panagutin ng mga mamamayan bilang mga juror. Doon lang yan ubra.
So ang sinasabi ng isang abogado, kagalang-galang na dating din, no ha, ang problema daw dito sa atin, ang batas ay parang electric fan. Ha? Pwede mong paikutin, no ha? Lahat ay tatamaan. O pwedeng steady mo lang, sa tao lang ang tatamaan. Ha? Parang electric fan daw. Totoo ba yun? Di po totoo yun eh. Ha? I beg to disagree. Ano ha? Dean Santa Maria. I beg to disagree. Sapagkat ang kumikiling dito ay yung humuhusga, hindi yung batas. Ha? Yung mga judges, yung mga justices, yung mga mahistado ang may kiling, hindi yung batas. Ang batas, parang may tahuho yan eh. Isa lang direksyon yan eh. Di ba? Walang kiling yan. Yung mga nasa quasi-judicial bodies like COMELEC, DCCUD Region 3, ng mga desisyon, kung sino tama at mali. Na kahit na kwentas claras, nasa kiling namin ng batas. Dito sa ang mga dikanyan sa Mikawayan, Bulacan, Dikahom Subdivision, no po, ay pagdating namin doon sa DCCUD, talo kami. Sapagkat sila po ang humuhusga. At sila may kiling. Hindi yung batas. Malinaw po tayo dyan, no ha? Pambira pa kayo sa patis, no ha? Ang mga justices po na yan, ang mga taga-quasi judicial body na yan, no ha? Maging ang mga maestrado, mga political animals din po yan eh. Pwede silang utusan ng kung sino may hawak. May hawak ng baril at bala, may hawak ng mga private armies, pati Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, ginagawang private armies, ng kung sino nakaupo sa trono ng Malacanang. Lalo na panahon ni Rodrigo Carmadicong, panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Hawak sa liig. Yung mga general, siya pa may hawak ng kwarta. So, yan po ang kalunos-lunos, no, dito sa ating bayang Magiliw. Ano po? Ang ating mga institusyong demokratiko, abay, nasa ilalim po ng kaungasan at kapritsyo ng kung sino nakaupo sa trono ng Malacanang. At yan ang ating pong dapat matutunan. Diyan po ang ating dapat ma-realize, ma-memorize para atin pong mapalitan. Kasi kung hindi natin alam anong problema, abay, anak ng buwakang kabayong wala, baklang kabayo, paano mo magagawa ng solusyon? Ang problema hindi mo alam. So alamin po natin, Sisid Marino po tayo. Malit na lang ngayon ang mundo. No, nasa palad, fingering na lang kailangan, fingering na lang. Matutunghayan mo na yung katotohanan patungkol sa sinasabi ko na ang punot dulo, no ha, kaya nabababoy, bulok na bulok ang ating lipunan ay yung pong hukuman, trial by palakasan na kontrolado ng mga salot na kurakot, ng mga abusado, ng mga land grabber, ng mga mamatay tao, ng mga drug lords, ng mga traidor at kawatan sa pamahalaan. Yan po ang punot dulo. Sipin nyo, ito usapang kabataan. Kahapon po doon sa himlayan na aking pong bunsong anak. Nagkaroon kami ng konting huntahan ng mga kabarkada at mga kamag-anak, mga misis ng aking anak na nasawi sa disgrasya. Hindi ko pa nahahabol ang Toyota Philippines dito. Hindi po umalagwa yung pong kanyang pangsalbang buhay, doon sa kanya manibela, di pa may ano bang tawag doon, bag airbag, hindi po gumana ng husto. At ang palusot nito pong Toyota Philippines, magtutuos pa rin tayo rin. Sabi nila, may certification daw sila galing sa manufacturer na hindi sira o ang airbag sa naturang sasakyan. Abay ka ako,
Yan sa inyo, palusot lang yan. Yung sa akin, sa amin, kako, realidad. Bakit realidad? Namatay nga yung anak ko kasi nauntog doon sa Manibela dahil hindi siya nakosyo ng airbag eh. Realidad po yan. Nangyari sa tunay na buhay, sa inyo palusot lang yan. Posibleng totoo, posibleng hindi. Sa kaso ng sasakyan na minamaneho na anak ko, talagang hindi bumukaka ang airbag na naging sanhin ng kanyang kamatayan. Mga buwakang. Anyway, so sa usapan po doon, hindi ko, I don't know, masisisi mo. Marami sa kabataan kasi hindi alam no, kung ano talaga ang nangyayari sa halalan. At naniniwala sila na may mga bobotante o mga bobotante talagang Pilipino. Mabigyan lang ng konting barya, iboboto na kahit na ungas na kandidato. So, pinaliwanag ko hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Kasi, kung pwedeng tanggapin, nangyari yan panahon ni Tita Cory, di ba? Tanggapin ang pera, iboto ang konsensya. Nangyari yun, di po ba? So, halos lahat ng mga trapo ay sa basurahan dinampot. Kaya natuto sila, bukod sa nuisance candidacy, yun pong automated election. Automated election ginawa nila para mahirap ng mabuko yung kanilang pandaraya. Kasi, pagdating sa manual election, nakita nyo naman kay Fidel Valdez Ramos versus Miriam Defensor Santiago. Ilang buwan ba inabot? Inabot ng halos 3 buwan, no? Baka mahigit pa. No? Ang kanilang pagmamanufacture ng mga COC. Di ba? COC ba yun? O Certificate of Canvas. Tama, COC din yun. Certificate of Canvas sa mga probinsya. Kasi hindi na madadaya yung halalan sa presinto. So, aabangan nila, ang unang pagkakataon nilang madaya, yung pag-transport ng balota. Kaya yung mga teacher, abay, ipinuposas pa sa braso nila at sa tenga ng balota, ang balota, no? Para wag may snatch. No? Yun ang unang pagkakataon na sinusubukan na palitan ng mga boto. Pangalawa, doon po sa Treasury's Office ginagapang sa Quezon, no? Maaring basain o totally palitan ng mga manufactured votes. Ano po? Pangatlo, doon sa probinsya. Sa probinsya, halos wala na pong watchers dyan. Diba? Wala na watchers halos. Doon sa panahon nga ni FBR versus Miriam, nandun kami sa Pangasinan, wala ka na makitang watcher ni Miriam doon. Lahat nakalagay na sa kanilang mga vest ay 4. 4, ha? Isipin mo yun. Ay, so, nangyari ang automated election. Program na lang eh. Di ba? Pwede mo isalpak doon sa vote, sa PCOS machine o sa vote counting machine. Di ba sabi nga, dalawa daw yung SD card doon. No? Yung isa, yung principal, nandun lahat ng mga programs, kung paano bibilangin yung boto, bla bla bla. Yung isa daw, backup. Blanco. Pambirang patis naman. Saka naman nakita ang backup na blanco. Diba? Kaya ang logical, no, logical na conclusion, kargado na ng dagdag bawas yung blanco. As in, kasi may mga naniniwala, pag bumoto ka, may resibo i-issue sa'yo eh. Papakita sa'yo, ito yung mga binoto mo. Pero hindi mo pwede itabi, itago. Kasi ebidensya yung laban sa kanila eh. O ngayon, sabi nila, tunay. Tunay. Makatotohanan yung counting machine. Sabi ko, dali muna. Dali muna. Nakaprogram na yan dyan sa loob malamang eh. Di ba? Pagboto ng isang botante at pagpindot ng ano ba yun, yung mga opisyalis doon sa sa board na yun, canvassing board o election board, no ha?
Sa presinto, di ba, doon sa machine, pag pinindot niya, resibo, labas. Oh, labas yung resibo. Saan galing kako yun? Posible na doon siya galing sa number 1, sa principal na card. SD card, di ba? Kasi nakaprogram eh. Pag pinindot itong labas resibo, ang mag-feed ng impormasyon, yung principal na SD card, no ha? Pero pagdating kako ng transmission na, pagkatapos na ng butuhan, no ha? Ang magpapadala na yung SD card number 2 na kargado. Oh. Hindi po ba? Pambira pa kayo sa patiso. Ano ha? So, hindi po totoo na bubutante, kumulikotong po ang may kagagawan sa pagkakapwesto ng mga ungas ng traidor at kawatan sa gobyerno. May kultura din po daw po tayo ng korupsyon, kaya madaling ikurap ang mga Pilipino. Pambirang patiso. Yan ay palutang lang yan ng mga Kastila lang, ng mga ungas na Kastila nung araw, para siraan tayong mga Pilipino. Pero ang katotohanan po, ang ating kultura ay bayanihan. Wala pa yung mga Kastila rito hanggang sa maalis na yung Kastila rito hanggang ngayon. Nandun pa rin yung kultura ng bayanihan sa ating bayan. Po. Yung kultura ng korupsyon, yan po ay palutang lang ng mga Kastila na kurakot at ng mga animal na mga ungas na politiko ng mga traidor at kawatan abusado hanggang sa ngayon nandun pa rin sa sistema nila na nakikipagsabuatan sa mga ehensya ng gobyerno katulad ng kumulikotong para dayain ang halalan dahil sa sandamakmak na kurakotable funds. Kasi pag nakapasok na sila na ngayon may control sa hukuman sa may palakasan, paano pa sila mapapanagot? Diba? So, hayahayang buhay nila till His kingdom come. Nanggigitatat, nangangalingasaw sila sa nakaw na kayamanan. Wow! So, isa sa napag-usapan din ang topic ang sabi ng kabataan, wala naman tayong magagawa eh. Diba? Wala daw tayong magagawa. So, ayan na lang natin sila. Diba? Pambira, ano ha? Sipin mo na lang. Pag ikaw ay nagsumbong, diba? Sinumbong mo yung kaungasan ng traidor at kawatan sa pamahalaan, malamang-lamang ikaw pa ang makukulong. Nangyayari ba yun? Opo, nangyayari yun. Nangyayari nga kay Laila de Lima eh. Binulgar niya yung kaungasan ni Karma Dicong, siya pa ang nakulong. Si Jun Rosada, ganun din. Siya din ang nakulong. Diba? Si Trillanes, hindi lang napuruan, pero binalak nila lang may pakulong. No? Yung mga general, Major General Renato P. Miranda, Brigadier General Danilo Lim, Colonel Ariel Quirubin, na isiniwalat ang kaungasan sa gobyerno, sila pa ang mga nakulong. Si Senador Trillanes, no ha? Lieutenant senior grade pa siya noon, na nag-awkward para ibulalas. Diba? Ibulgar ang ginagawa ni Arroyo ng Arroyo administration ni General Angelo Reyes na gumagawa-gawa lang ng mga imbentong kaguluhan katulad ng imbentong kaguluhan na muntik nang mangyari sa Senado para i-justify ang paggamit ng dahas, diba? Abay, sila din ang nakulong. Kaya may tama din. Sabihin mo, wala naman talaga tayong magagawa. Pero meron. Meron po. Atin pong ipagpatuloy ang naunsyaming laban. Diwa, ang dakil at dalisay na diwa ng himagsikan. No? Ang pagtatatag ng malayang bayan, demokrasya ala Amerika, pagpapalawak ng sangguniang bayan at pagpairal ng hukumang trial by jury o BUI, the sovereign Filipino people justice system. Ano po? So, tara na po. Tara na. Juro revolusyon na sa political arena. Ang gamit lamang po natin, hindi na baril at bala o kaya ay tabak at sibat, sagradong boto, ballpen at balutan lamang po. Ngayon, ating gamit, salamat
sa mga ninuno nating mga katipuneros na nagsagawa o lapag ng ultimo di remedyo ultimo sakripisyo namuhunan ng buhay para sa ngalan ng kalayaan at demokrasya. And so, kung sinagat Andres Bonifacio noon ay walang karapatan sa hukumang, wala sila pong karapatang bumoto. Tayo ngayon po ay meron dahil sa kanila pong ultimo sakripisyo. Po. So, tayo po ay magtatag ng Partido KKK 2.0 Demokratiko. Nating pwersa 99.9% it's a pera. Wala pong pera-pera dito. Plata po ang pamumulitika. Ang ating pong mga alas na hawak, tayo po ay may konkretong solusyon sa korupsyon. Yan nga po ang amenda numero 1 sa Bill of Rights, karapatan sa trial by jury. Po. Ang ating pong mga kandidato na sa ating hanay di manggagaling, abay, kailangang lumagda ng sagradong kasunduan sa mga mamayan. Nasa loob ng 3 buwan, pag siya napwesto sa Kongreso, sa Senado, sa Sangguniang Bayan, Panlalawigan, Palusod, po, ihahain niya ang karapatan sa trial by jury. Kapag hindi po niya ginawa yun sa loob ng 3 buwan, obligado siya magbitiw sa pwesto. Maging ang pagbibitiw, ayaw po pa rin po niyang gawin, yung po pirmado niyang kasunduan, sagradong kasunduan sa mamayan na pwedeng gamitin sa paghain ng petisyon for mandamo sa Korte Suprema para siya tanggalin sa pwesto. Kwentas claras po. Walang bola-bola rito, walang panguto, walang panggugoyo, wala pong sloganeering sa ating pong partido KKK 2.0. Kwentas claras na po. Sandamakmak po. Ang ating mga sagradong boto. Kayang-kaya po nating ilampaso lahat po ng taga-administrasyon, oposisyon, na wala naman pong mga konkretong plataforma kontra korupsyon nang uuto lang ng guguyo. Nuclear powerhouse din po ang ating makinarya politika sapagkat milyon-milyon po tayo. Out of, let's say, 70 million registered voters, abay, 69.9% riyan ay mga itsapuera tulad po natin. Kung tayo po ang makinarya politika, bulong-bulong na lamang po tayo sa ating mga kamag-anak, kaibigan, kapatid, kaibigan, maging mga kalaban, may papalaganap na po natin yung atin pong advokasya, dakilat, dalisay, at kapakipakinabang para sa ating lahat, kung hindi man lahat tayo makikinabang. At siyempre pa, tayo po hari sa social media. Napakalaking alas po na pinahawakan po natin. Yan po, kaya tara na, siyempre, Juro Revolution na. Bakit po natin dapat na isulong ito? Simple lamang po. Kung juror ka, kung juror siya, kung juror ako, kung juror tayo, lahat tayong puwersa, 99.9% sa puwera, ligtas at mga milyonaryo. Saka pa? So, tara na! Juro Revolution na sa political arena. Ito rin po inyo laging nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagare po lamang, PhD Public Administration, honoris causa, at syempre pa, ang protocol. Like, share, at subscribe sa ating pong Juro YouTube Advocacy Channel. May God bless us all. May God bless Philippines.